Was there a time na may sakit ka? Anak mo, asawa mo, nanay mo o tatay mo, pero wala kang pambayad sa doktor. Wala kang pambili ng gamot. At dumating din ba sa puntong hindi mo alam kung ano ang gagawin mo? Naranasan ko rin yan. At hanggang sa isang araw napanood ko sa Facebook si Doc Willie Ong. At na-discover ko rin na nasa YouTube din pala siya. At hanggang sa ngayon ay patuloy akong nanonood sa mga advice niya sa mga health tips na isinishare niya sa social media. Napakalaking tulong noon sa akin at sa pamilya ko. Magkano ang bayad sa doktor ngayon, mga kababayan? Consultation pa lang, pinakamura na ang 500. Pwede mo na sanang pambili ng gamot yon. Pero dahil kay Doc Willie Ong, ay napakaraming pagkakataon na hindi na natin kailangan pumunta sa doktor para magpa-check up o kung ano ang dapat mong inuming gamot. Kapag kailangan ng reseta, pumupunta lang ako sa mga generics pharmacy sapagkat sa mga generics pharmacy ay may mga libreng consultation para mabigyan ka ng reseta at makabili ng gamot na hindi pwedeng bilhin over the counter ng walang reseta. Napakalaking bagay ng pagbablog ni Doc Willie. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos at hinipo niya ang puso ni Doc para ma-share ang kanyang knowledge ng libre. Kahit alam niya na apektado ang profession niya dahil sa pagbablog niya. At dahil doon naglabasan din ang iba't ibang mga doktor, iba't ibang mga branches ng medicine ang nagva-vlog na rin sa social media at nag-share na rin ng iba't ibang mga knowledge. At dahil doon ay mas madali na nating nalalaman ang mga impormasyon na kailangan nating malaman. At hindi lang yon, iba't ibang mga professions din ang nagsilitawan. May mga architects, may mga abogado, mga engineer at marami pang iba. Kaya napakalaki talaga ng impact ng paglabas ni Doc Willie sa social media. Para nga sa akin kung si Kong TV, ang father of all entertainment vloggers sa YouTube, si Doc Willie naman para sa akin ay father of all professionals sa lahat ng social media platforms dito sa Pilipinas. Sa mga bashers naman ni Doc Willie, ito lang pong masasabi ko sa inyo. Hindi kayo Diyos. Alam ng Diyos ang ginagawa niya. Kung nangyari ito kay Doc Willie, Diyos na lang ang nakakaalam nun. Bakit hindi nyo na lang tingnan ang good sides sa mga ginagawa niya? Bakit sa bad sides kayo nakatingin? Patunay lang yan na masama ang mga mata nyo. Kasi pangit ang nakikita nyo. Hindi nyo nakikita ang mabuti. Ipaubaya natin sa Diyos ang lahat. Siya ang nakakaalam ng lahat ng mga bagay. Kung pagpapahingahin man siya ng Diyos, alam natin na gawa ni Doc Willie ang mission niya sa mundo. May legacy siya na maiiwan. Kayo, anong nagawa nyo? Wala. Lumalabas dahil sa inyo kaya nagkaganito si Doc Willie. Masyado niyang dinamdam ang pangbabas nyo. May sense ang sinasabi niya. Ayon sa mga doktor at ayon din sa kanya na napakinggan ko, ang stress ay pinakapaboritong pagkain ng cancer. At iyon ang idinulot nyo kay Doc Willie. Nagkataon lang na si Doc Willie ay may malambot na puso. Hindi kagaya nyo ng mga walang utang na loob. Aminin nyo man o hindi, nakinabang din kayo sa mga advice niya. Na kahit mawala siya sa mundo, libre ninyong makikita o mapapanood sa lahat ng platforms na naandyan siya. Nakakahiya kayo. Sana magbago na kayo.
Subukan ninyo munang tingnan ang good sides bago kayo tumingin sa bad sides na kayo lang naman ang nakakakita. Sa mga aspiring vloggers, siguraduhin ninyo na matibay ang loob nyo, na kaya nyong harapin o salagin o saluhin lahat ng mga basher na wala namang ambag sa mundo, kundi tingnan ang kapwa nila na hindi nila nakikita ang sarili nila, na kung tutuusin ay mas masahol pa sila sa ibinabato nila sa mga taong binabash nila. Kaya Doc Willie, maraming salamat po. Sana mapanood mo po ang videong ito. Ako po, 10 ng aking mga mahal sa buhay ay nanonood sa mga video nyo. Hindi lang para sa may sakit, kundi sa mga health tips na itinuturo nyo para ma-avoid din ang pagkakasakit. Kasama ninyo po ako sa pananalangin para sa inyong lubusang paggaling. Huwag po ninyo silang pansinin, wala po silang bilang. Kayo po, marami pa po kayong magagawa, kaya magpalakas po kayo. Maraming salamat po. Anyway, I'm dying. I don't care anymore. I don't care. I will tell you the truth. Politicians are corrupt in the Philippines. At ito naman ang susunod nating topic, mga kababayan. Itong sinabi ni Doc Willie. Himay-himayin natin kung bakit niya ito nasabi. Alamin natin kung gaano ito katotoo. Maraming salamat po.